Magandang araw, ngayon ay tatalakayin natin ang demand. Dahil sa patuloy na pagdami ng produkto o serbisyo na gusto at kayang bilhin ng mamimili, nabuo ang konsepto ng demand. Okay, so ano ba pag sinabi nating demand? Ito ay tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyo na gusto at kayang bilhin ng mamimili sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. Okay, sa madaling salita, kakayahan, kayang bilhin ng mga mamimili at kagustuhan plus kagustuhan, gustong bilhin ng mamimili is equals to demand sa isang produkto o yung dami ng produkto na gusto at kaya ng isang o kayang bilhin ng isang mamimili. Maaaring maipaliwanag ang konsepto ng demand sa iba't ibang pamamaraan. Una, demand function. Pangalawa, demand schedule. At ang pangatlo ay ang demand curve. Okay, so isa-isahin natin. Ano ba ang ibig sabihin ng demand function? Pag sinabi natin demand function, ito ay matematikong pagpapakita sa ugnayan ng presyo at quantity demanded. Okay, so yung QD o quantity demanded ang tumatayong dependent variable. Okay, so yung dependent variable ay laging din nakabatay sa independent variable. Okay, so ano yung tinutukoy ditong independent variable? Ito ay ang presyo. Presyo ang independent variable o walang pinagbabatayan. Ibig sabihin, nakabatay ang QD sa pagbabago ng presyo at narito po yung formula sa demand function. QD is equals to A minus B times P. Okay, so yung QD stands for quantity demanded. And yung A, siya yung intercept. So pag sinabi natin intercept, ito ay bilang ng QD kung ang presyo ay 0. And B naman ay yung slope. So pag sinabi natin slope, ano ba yung slope? So ito yung nagpapakita ng pagbabago sa quantity demanded sa bawat pisong pagbabago sa presyo. And then of course, yung P ay sa presyo. Narito ang halimbawa ng isang mathematical equation ng demand function. So yung QD is equals to 400 minus P times P. So yung 400 natin is yung intercept natin and yung 5 is yung slope. And then yung P, yun yung ilalagyan natin ng presyo. Ano? So, depende yon. Ang 400 ay pinalalagay na dami ng produkto na nais bilhin ng mamimili kung ang presyo ay 0 o kung ang produkto ay walang bayad. At ang 5P naman ang magiging pagbabago ng presyo. Okay, so narito yung halimbawa. Halimbawa na lamang ay sa presyo ng isang guyabano. Kung ang presyo ng isang guyabano ay 60 pesos, paano natin makukuha yung QD? So, ihahalili natin yung presyong 60 pesos sa P sa equation. Okay, so kopyahin lang po natin. So, QD is equals to 400 minus 5 times P. And then, papalitan po natin yung P ng 60 kasi yun yung presyo na ibinigay dun sa isang guyabano. Okay, QD is equals to 400 minus P times 60 is equals to QD is equals to 400 minus 5 times 60 is equals to 300. So, ibig sabihin ang QD niya is 100. So, ibig sabihin, kung ang presyo ng isang guyabano ay 60 pesos, so maaaring 100 na tao yung pwedeng bumili ng guyabano. And then, ito naman, pangalawa, kung halimbawa naman ang presyo ng guyabano is 30 pesos, so bumaba ng 30 pesos, paano natin makukuha yung QD? So, ihahalili natin ang presyo ng 30 pesos sa P, sa equation. So, kukopyahin lang din po natin. QD is equals to 400 minus 5 times P. So, 5 times 30 is equals to 150. So, kopyahin natin. QD is equals to 400 minus 150. The answer is 250. So, ibig sabihin pala, kung ang presyo ng guyabano is 30 pesos, so, ang magiging quantity demanded niya is 250. So, kung ano yung napansin ninyo, so, sa pagbaba ng presyo ng isang produkto, mas tumataas yung quantity demanded dito. So, gamit ang demand function, ay maaari nating makuha ang quantity demanded kung may binigay na presyo. Ano? Sa lagi natin tatandaan yon. Kasi nga, di ba, sinabi natin kanina, yung
presyo, yun yung independent variable. So, ang QD ay lagi nakadepende sa presyo. Next is yung demand schedule. So, ano ba yung tinatawag nating demand schedule? So, ito ay isang talaan na nagpapakita ng dami na kaya at gustong bilhin ng mga mamimili sa iba't ibang presyo. Kaya kahit ano pa ang ibigay, QD man or presyo man ay maaari makabuo ng demand schedule sa tulong ng demand function. So, ano yung halimbawa niya? Okay, so nakatala dyan, ito yung demand schedule ng ginamit nating example kanina, yung guyabano, ano. So nakatala dyan yung presyo and then yung QD. So, ang kinompute natin dito kanina is yung kung ang presyo ng guyabano is 60, then ginamit natin yung formula sa demand function, ang QD niya is 100. Kung matiyak kung tama ang presyo, kung QD ang gagamitin. Halimbawa, sa equation natin kanina, QD is equals to 400 minus 5 times P. So, ibabawas natin yung ibinigay na QD na 25 sa 400. Okay, so 400 minus 25 is equals to 375. And then, i-divide natin yung 375 sa 5. So, yung slope natin, ano? And then, ang presyo ay 400 minus 25 is equals to 375 and the divide slope is equals to 75. So, kaya kahit ano pa ibigay, QD man or presyo man, maaari tayo makabuo ng demand schedule at yun ay dahil sa tulong ng demand function. Okay, so suriin natin demand schedule ng guyabano. Okay, so kung mapapansin ninyo, sa pagtaas ng presyo ng guyabano, mababa yung demand. Pag bumaba naman yung presyo ng guyabano, mataas yung demand dito. Okay? So, kapansin-pansin sa talahayan na habang tumataas ang presyo, katulad ng sinabi ko kanina, bumababa ang handa at kayang bilhin ng isang mamimili. Habang ang ibang salik naman ay hindi nagbabago or yung ceteris paribus. Ang ceteris paribus ay isang salitang Latin ang ibig sabihin ay all other things remain constant or walang ibang salik na nagbabago. Tandaan lamang natin na presyo lamang ang nakakaapekto sa QD katulad ng sinabi ko kanina. Next is yung demand curve. So, ano ba yung tinatawag nating demand curve? Ang graph na batay sa demand schedule. Kung ilalapat sa graph ang iba't ibang kombinasyon ng mga presyo at quantity demanded, pinakita ko kanina yung demand schedule, ay mabubuo ang demand curve. Kung tutundin natin ang mga puntong ito ay makakabuo tayo ng isang kurbang pababa o downward sloping curve. Ang kurbang ito ay nagpapakita ng magkasalungat na ugnayan sa pagitan ng presyo at sa dami ng gusto at kayang bilhin ng mamimili. So, magkasalungat na ugnayan ng presyo at quantity demanded. Ano? So, narito yung example. Ang demand curve ay nagpapakita na sa presyo 30. Okay, so makikita ninyo sa presyo 30, ang mamimili ay handang bumili ng 250 piraso ng guyabano. Kung ang presyo ay tataas sa 60, ang mamimili ay handang bumili ng 100 piraso ng guyabano. Ibig sabihin, ang QD ay tumataas kapag bumababa ang presyo ng isang produkto. Okay, ngayon ay talakayin natin yung batas ng demand. Okay, so ang batas ng demand ay nagsasaad na habang ang presyo ng produkto ay tumataas, kumukunti ang bibilhing produkto ng mamimili. Ngunit kapag ang presyo ay bumababa, dumarami ang produktong bibilhin ng mamimili habang ang ibang salik ay hindi nagbabago. Okay, so tingnan natin yung picture. So yung una, sinasabi dito na pag tumaas yung presyo, bababa ang quantity demanded or yung quantity demand o yung QD. And then, pag tumaas ang QD or quantity demanded, bababa ang presyo. Yun lang po yung tatandaan natin. Batas ng demand. Pag tumaas ang presyo, bababa ang quantity demanded or quantity demand. Pag tumaas ang quantity demand, bababa ang presyo. Ngayon, italakayin naman natin yung mga salik na nakakaapekto sa demand. Okay, so meron tayong 6. Una, ang kita. Pangalawa, okasyon. Pangatlo, ang panlasa o kagustuhan. Pang-apat, syempre ang populasyon. Pang-5, ekspektasyon. At pang-6 naman ay ang presyo ng magkakaugnay na produkto.
Unahin natin yung kita. Ang pagbabago ng kita ng tao ay maaaring makapagpabago ng demand para sa isang partikular na produkto. Sa pagbabago ng kita, ito ay maaaring makaapekto sa demand ng mga mamimili. At dito din pumapasok yung normal goods at inferior goods. Okay. So ano ba pag sinabi nating normal goods? So pag sinabi nating normal goods, ito ay tawag sa mga produkto na dumadami ang demand dahil sa pagtaas ng kita. Ang inferior goods naman, tawag sa mga produktong tumataas ang demand kasabay ng pagbaba ng kita. Okay, tandaan natin yung dalawang yan na. So, pag sinabi nating normal goods, pag tumaas ang kita, dumadami ang demand dito. And then sa inferior goods naman, pag bumaba ang kita, dumadami ang demand dito. Halimbawa, sa normal goods. So, ipagpalagay na ang karning baka ay normal goods para kay Juan. Sa pagtaas ng kita ni Juan ay tataas din ang kanyang demand sa karning baka. At kapag bumaba naman ang kita ni Juan, ay bababa rin ang demand niya para sa karning baka. So sinasabi dito na yung karning baka kay Juan ay normal goods. Ano? So tumaas yung kita niya, tumaas yung demand dito. And then bumaba yung kita niya, ay di bumaba rin yung demand niya dito sa karning baka. Pangalawa is yung inferior goods. So tawag sa mga produktong tumataas ang demand kasabay ng pagbaba ng kita. So ibig sabihin nata, pag bumababa yung kita ng mga mamimili, tumataas yung demand sa produktong 'to. Halimbawa, yung sardinas ay inferior goods para kay Juan. Sa pagtaas ng kanyang kita, bababa ang demand niya para sa sardinas. Samantalang sa pagbaba ng kanyang kita, tataas ang kanyang demand para sa sardinas. Pangalawa, bakasyon. Sa kultura ng ating bansa, likas sa ating mga Pilipino ang ipagdiwang at ang iba't ibang okasyon na dumarating. So, pinapahalagahan natin ang mga mahalagang okasyon sa ating buhay. Kaya bawat selebrasyon, tumataas ang demand sa mga produkto na naaayon sa okasyon na ipinagdiriwang. So, narito yung halimbawa. Sa tuwing araw ng mga puso, so ano ba yung mga produkto na tumataas ang demand? So, siyempre, bulaklak, mga tsokolate, and then pag araw naman ng mga patay, ano yung tumataas ang demand? Mga kandila, pintura, ano. And then, pag mga fiesta naman, so tumataas naman yung demand sa mga malagkit, yung mga masasarap na pagkain. So, ang ganitong nakasanayan ng mga gawain ng mga tao ay isang dahilan sa pagtaas ng demand sa mga nasabing produkto kapag may iba't ibang okasyon. So ito 'yun, okasyon ay isang salik din na nakakaapekto sa demand sa isang produkto. Pangatlo, ang panlasa at kagustuhan. So kapag ang produkto ay naaayon sa iyong panlasa, tumataas ang demand dito. So halimbawa na lang dito yung pagkahilig ng mga Pilipino sa mga imported na produkto ano, ang isa sa dahilan kung bakit mataas ang demand sa mga ito. Ang pagkasawa sa isang produkto ay dahilan din ng pagbabago sa demand ng isang consumer o isang mamimili. Pang-apat, ang populasyon. Ang populasyon ay potential market ng isang bansa. Ang pagdami ng tao ay naglalarawan ng pagdami ng bilang ng consumer na siya nagtatakda ng demand. Kapag marami ang kumukonsumo ng produkto, ay tumataas ang demand sa iba't ibang produkto. So, tandaan lang siyempre populasyon, 'pag maraming tao, so marami yung gusto at may kayang bumili ng isang produkto. So, pagtaas ng bilang ng tao, pagtaas din ng demand sa isang produkto. Panglima, yung ekspektasyon. Sa panahon ngayon ay maraming kalamidad ang mangyayari sa iba't ibang panig ng daigdig at sa ibang bansa. May kaguluhan at digmaan sa pagitan ng mga bansa. So, kabilang din dito yung mga kalamidad na dumarating ano, o ngayon mga pandemic. Dahil sa ganitong sitwasyon, ang mga consumer ay nagpa-panic buying, lalo na yung mga tao na may sapat at labis na salapi. Bunga ng ganitong reaksyon at ekspektalasyon, ang demand sa mga produkto ay tataas kaya't ang presyo ay tataas din. Okay, so dito, pag halimbawa at may mga kalamidad tayong nararanasan ng mga biglaang so 'pag nabalitaan mo na may padating na bagyo, so siyempre nagpa-panic buying tayo. Do'n sa pagpa-panic buying, so tumataas yung demand sa mga saan?
sa mga pangunahing pangangailangan ng tao. So, yun yun. And then yung pang-anim naman ay yung presyo ng magkakaugnay na produkto. So, dito pumapasok yung tinatawag nating substitutes goods and complementary goods. So, substitute from the word itself, yung mga pamalit, ano, so ito yung mga pamalit na sa ginagamit nating produkto. Ang pagtaas ng presyo ng produkto na dating ginagamit ay nagtutulak sa consumer na humanap ng kapalit na produkto. Halimbawa naman dito is yung 'pag halimbawa magluluto ka ng gusto mo ng adobo, ano, adobong baboy and then pagdating mo sa palengke, eh, nakita mo na, ay ang mahal na pala ng karneng baboy, 350 or 400 na. So, ano yung puwede mong produkto na pamalit dun sa karneng baboy. So, puwede ka bumili ng karneng manok kasi yun yung mas mura, ano. So, presyo yung nagtutulak dun sa mga consumer na humanap ng kapalit kung halimbawa at tumaas yung presyo ng gusto mong produkto. Okay, yun yun. And then yung complementary goods, ito yung mga produkto na sabay ginagamit. So, ibig sabihin hindi magagamit ang isang produkto kung wala ang komplemento nito. Magkaugnay ang dalawa sapagkat anumang pagbabago sa presyo ng kaugnay na produkto ay tiyak na may pagbabago rin sa demand ng kakomplementaryong produkto. So, halimbawa nito yung kape at asukal, 'di ba? So, kung mapapansin ninyo 'pag tumaas yung presyo ng kape, tataas din yung presyo ng asukal. Then ganun din, tuyo at suka, bawang sibuyas, ano. So yun lamang po nawa ay naunawaan ninyo yung konsepto ng demand at yung mga pamamaraan para maipaliwanag yung konsepto ng demand, gayon din yung mga salik na nakakaapekto sa demand sa isang produkto.